Ang lihim ni Marco. Matapos ang 15 taong pagkawala sa bayan, muling bumalik si Marco sa Sitio Talem. Isa siyang photojournalist sa Maynila, ngunit dahil sa pagkamatay ng kanyang lola, napilitan siyang umuwi upang ayusin ang lumang bahay na naiwan sa kanya. Tahimik at malayo sa kabihasnan ang Sitio Talem, halos 1 oras ang biyahe mula sa bayan, papasok sa masukal na kagubatan. Pagdating niya sa lumang bahay, sinalubong siya ng matandang kapitbahay na si Aling Perla. Marco, huwag kang lalabas kapag gabi. May mga nilalam na gumagala kapag dilim na ang langit. Hindi niya ito pinansin. Para kay Marco, kathang-isip lamang ang mga kwento ng mga aswang sa kanilang lugar. Ngunit sa gabi rin yun, nagsimula siyang makarinig ng mga kaluskus sa bubong, mga umul sa likod ng bahay, at manayapak sa labas ng bintana. Kinabukasan, bumisita si Marco sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng kanyang lola. Sa kanyang pag-uwi, may nadaanan siyang isang babae sa gilid ng kalsada, maputi ang balat, mahaba ang buhok, at itim na itim ang mga mata. Bago ka dito. Dati akong taga rito. Ngumiti lamang ang babae at tumalikod, ngunit sa tuwing maglalakad si Marco sa kalsada, parang naroon palagi ang babae, nakatanaw mula sa dilim, nakatayo sa ilalim ng punong kahoy, o kaya'y palihim na sunusunod. Sunod-sunod na kinabukasan, nagsimulang mawala ng alagang hayop ang mga taga-sityo, patay na manok, baboy, at maging mga aso ang natagpo ang gutay-gutay ang katawan, tila sinipsip ang dugo. Ang mga matatanda ay nagumpisang magdasal, nagsabit ng bawan sa mga bintana, at nagsindi ng insenso sa harap ng bahay. Sa paghalungkat ni Marco ng mga lumang gamit ng kanyang lola, natagpuan niya ang isang lumang journal, nakasaad doon ang mga kakaibang karanasan ng kanyang lola, mga gabi ng pagungol sa bubong, mga sanggol na nawawala, at isang babae na tila hindi tumatanda. Muling lumitaw sa kanyang panaginip ang babae sa daan, ngunit sa panaginip, mayroon itong pakpak ng panike, mahabang kuko, at ngipin na matutulis. Paggising niya, may mga gasgas ang bubong, may bakas ng dugo sa kanyang pinto. Nagdesisyon si Marco na bantayan ang kanyang bahay buong gabi. Bandang 12:00, may narinig siyang lamalapag sa bubong. Dahan-dahan siyang umakyat at doon niya nakita ang nilalang, isang babaeng may anyong tao ngunit may pakpak, matang itim, at balat na tila tuyod. Tumitig ito sa kanya, at sa isang iglap ay naglaho. Kinabukasan, pinuntahan niya si Aling Perla. Aling Perla? Ano yun? Totoo ba ang aswang? Tumango ang matanda. Ang babaeng yon, kapatid ng lola mo. Ninais nilang tigilan ng sumpa, pero hindi lahat ay nakawala. Isa pa rin siya na aswang. Sa huling gabi ng kanyang pamamalagi, nagdala si Marco ng itak, asin, at bawang. Handa siyang harapin ng nilalam. Nang bumalik ang aswang, hinarap niya ito sa isang mabangis na laban. Nasugatan niya ito ng asin at ita. Napasigaw ito sa sakit at muling naglaho sa dilim. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, narinig niya ang isang pabulong na salita mula sa nilalam. Babalik ako, Marco, sapagkat ikaw rin ay may dugo namin. Lumipas ang ilang linggo matapos ang enkwentro ni Marco sa aswang, bumalik siya sa Maynila. Ngunit hindi siya matahimik. Sa bawat gabi, inuulit-ulit sa kanyang panaginip ang mismong gabing nakita niya ang anyo ng halimaw. Minsan, sa panaginip, siya na mismo ang may pakpak, siya na ang umuungol sa bubong. Babalik ako, Marco, sapagkat ikaw rin ay may dugo namin. Ang tinig ng nilalang ay palaging umaalinomaw sa kanyang isip. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Bumalik siya sa trabaho, ngunit unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Mas lumalakas ang kanyang pandinig, nakakaamoy siya ng dugo kahit malayo,
At may mga gabi na hindi siya makakain ng karaniwang pagkain, tanging karne, hilaw o dugo pa, ang kanyang hinahanap. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa trabaho, may sumunod sa kanya sa eskinita, isang matandang lalaking tila tagalungsod, ngunit ang anino nito ay tila sumasayad sa pader gaya ng isang hayop. Alam ko kung ano ka. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay anak ng dalawa, taong may lahi ng anino at ng liwanag, nasa panig ka ng pagdedesisyon, pero darating ang oras, pipili ka kung sino ka talaga. Napag-alaman ni Marco na ang matandang iyon ay si Man Isko, isang dating manggagamot mula sa lalawigan na tagahanap ng mga nilalang na nililihim ng lipunan, mga tiktik, manenanggal at aswang. Kung hindi mo pipigilin ang dugo mo, kakainin ka nito. Nagsimulang lumala ang kondisyon ni Marco. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagising siya sa gitna ng eskinita. Duguan ang kanyang kamay, at may sugat sa leeg, may babaeng nawawala sa kanilang barangay, at ang huling nakita sa CCTV ay ang pigira ni Marco. Dumiretso siya kay Mang Isko. Anong nangyayari sa akin? Unti-unti kang nagiging isa sa kanila. Hindi mo sila kayang talunin kung ikaw mismo ay bahagi na ng kanilang mundo. Binanggit ni Mang Isko ang isang seremonya ng pagputol sa ugnayan ng dugo, isang ritual na magpuputol sa sumpa. Ngunit may kapalit, pagdurusa ng kaluluwa, at pagbubunyag ng lihim ng kanyang ina. Bumalik si Marco sa sitio Talim upang hanapin ang puntod ng kanyang ina. Ngunit sa sementeryo, natagpuan niya ang isang lihim na silong sa likod ng bahay. Doon, may isang lumang altar at mga larawan ng kanyang ina, kasama ang babaeng may itim na mata na nakita niya noon. May isang sulat na iniwan. Marco, kung binabasa mo ito, marahil ay nararamdaman mo na ang pagbabago. Ako ay anak ng kadiliman, ngunit pinili kong mamuhay bilang tao, hindi ko kayang takasan ang lahi ko. Ngunit ikaw ang pag-asa na maaaring magbago sa ating uri. Sa isang gabing may bagyo, muling bumalik ang aswang, ang babaeng may itim na mata. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya laman si Marco, isa na siyang kalahating nilalam. Sa gabing iyon, pinili niyang labanan ang kanyang sariling lahi. Sa gitna ng ulan, sumabog ang apoy ng altar habang naglalaban ang dalawang nilalang ng gabi. Gumamit si Marco ng itak na isinawsaw sa langis ng banaba at ritual ni Mang Isko. Sa huli, nagtagumpay si Marco, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Muling nilisan ni Marco ang sitio Talim. Ngayon, siya ay naglalakbay sa iba't ibang bayan. Hinahanap ang iba pang nilalang na nakatago sa dilim, hindi upang patayin sila, kundi upang iligtas ang mga tulad niyang nais mabuhay bilang tao. At sa bawat gabi, habang sinusulat niya ang kanyang mga karanasan sa isang lumang kwaderno, binubuo niya ang isang bagong alamat, ang kwento ng aswang na lumaban sa sarili niyang kadiliman. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.